Unahin natin yung follow-up sa karambola ng mga sasakyan sa nangyaring aksidente sa Katipunan flyover kagabi kung saan ilan yung patay? 4. 25 ang sugatan sa napakaraming mga sasakyang nagkarambola dyan. Alamin natin ang update mula kay RH5 Val Gonzales. Kamin Val! Jerry at Anthony, ngayon lamang ay kinumpirma na ng QCPD Traffic Sector 3 na hawak na nila yung driver itong kakalikuran kong wing van na ito, itong dambuhalang truck na ito nasangkot dito sa malagim na aksidente dito sa bahagi ng Katipunan flyover kagabi. Nasa kustodiya na ngayon Jerry at Anthony ng QCPD ang driver suspect na si Richard Pulago Mangupag, 35 anyos, na aresto ng mga tauhan ng Traffic Sector 3 ang suspect sa kanyang bahay sa City Garcia UP Campus dito sa Quezon City. Malapit lamang dito sa lugar naming kinaroroonan. At dito sa kinaroroonan namin Jerry at Anthony, itong flyover na ito ay dito mismo nangyari yung malagim na aksidente, kaya kagad nakapag-responde itong mga tauhan ng QCPD Traffic Sector 3 dahil dito mismo sa ilalim yung kanilang opisina. Kausap ko kanina itong si Pulago at kanyang binabanggit na natakot na daw siya dahil sa dami ng nakabulagta nang mangyari ang malagim na aksidente. Kaya naman bumaba na siya ng truck at Tsaka tumakbo. Oo, at doon na nagtungo doon sa kanilang bahay hanggang sa investigasyon ng mga otoridad ay nagtungo sa kanilang bayak. Dito naman ang aresto itong si Pulago. 16 na motorsiklo at 5 mga iba't iba pang mga sasakyan yung nabangga nitong wing van na ito doon sa nangyaring karambola. Sabi nitong si Pulago, bababa na daw sila dito sa ito nag-flyover nang mawalan ng preno. Iniwasan daw niya yung hilera ng mga motorsiklo, pero dun sa kanyang pagkabig, bumangga siya dun sa L300 van at dun sa gilid ng L300 van ay nandun pa yung kulumpon ng marami pang ibang mga motorsiklo at yun yung kanyang nabangga. Maluwag ba, Val, nung oras na yon ang traffic sa lugar kaya nagkaroon ng ganyang malagim na aksidente? Rush hour nung mangyari yung aksidente, Jerry. Pero mabilis yung pagpapatakbo dahil yung pababa, yung pababa mismo kung saan siya nawalan ng preno ay hindi ganun karami yung sasakyan, kaya mabilis, umaharurot pa rin kung titingnan yung takbo ng sasakyan na ito, itong wing van na ito. Kaya nagresulta doon sa 4 na pagkamatay ng 4 na individual at 20 iba pa. Yung apat na yon, Val, ano yun? Saan nakasakay yon? Yung walang binabanggit yung mga otoridad, pero ang wala daw dito sa isang, kung makikita ninyo itong sasakyan na ito, yung sasakyan na ito, yan, yung kung napapakita natin yung isang van. Yan, itong SUV na yan. Yan, SUV. Yung kulay itim na SUV na yan, kung titingnan ninyo, ay durog na durog, pero wala daw dyan yung namatay. Ang binabanggit ng investigador na si Morales, kundi karamihan ay nandun sa mga nakasakay ng motorsiklo. Sa motor. Yun. Saka sobrang importante talaga kung baka naka-seatbelt yung mga pasahero nun, kahit paano protection nila. Pero alam mo, Val, importante itong insight ng isang magaling sa sektor industriya ng automotive. Ito, si Kuya Romel Sitin, sabi niya, kumbatsero, bakit ba lagi na lang kapag may ganyang aksidente, ang sinasabi, nawala ng preno yung truck? Yun nga. Subukan mo ngayon, yung brake ng truck. Alamin mo kung gumagana o hindi. Malalaman mo kung talagang nawala ng preno. Ipacheck mo nga mamaya, Val. Tingnan natin kung wala talagang preno yan. Makikita surely, sabi nila gumagana yan. Yung handbrake siguro. Hindi, saka hindi lang handbrake, hindi handbrake, yung preno mismo. Yung preno mismo niya. Kung ayan, subukan nyo ngayon at gagana yung Total mukhang umaandar yan, hindi naman masyadong sira yung truck, yo. Oo.
Saka ngayon pala ang mga truck, sabi ni Kuya Romel Sitin Combachero, sobrang lakas na ng brakes ng mga trucks ngayon. Air brakes na. Air brake yan Air brakes na. Kaya lagi at lagi nilang sinisisi yung preno. Pero ang totoo nun ay human error. Oo. O kaya natulog, o kaya Nakatulog. O kaya nagse-cellphone. o kaya nagse-cellphone. Taranta. O kaya nagse-cellphone. Ayan, oo. Nagte-text. Oo, kaya isisingit ko na lang din na Anthony, napaka-importante nung ginagawa ng LTO at LTFRB ngayon, yung Drivers Academy. Merong Drivers Academy para mabigyan ng sapat na kaalaman sa pagmamaneho. Hindi lamang dun sa naturuan ng kaibigan, nakakuha ng lisensya, ay binibigyan na ng karapatan para humawak. Lalo na pagka ganitong mga malalaking sasakyan na maring magdulot sa isang pagkakamali, isang human error, ay maring magdulot ng kapahamakan na gaya nito ay nagresulta doon sa 4 na pagkamatay ng 4 na individual at sa pagkakasugat ng mahigit 25 o 20 iba pa. Val, Oo. Val, request lang ha, baka mamaya diyan sa kasama mo yung mga investigador diyan, traffic investigator ng Sector 3, baka pwede ninyo i-check Yung preno. paandarin nyo yan truck at tingnan kung may preno ba yan o wala. Sa harap mismo ni Val Gonzales. Sa harap ni Val, para maipakita lang Val kung talagang totoo yung sinasabi ng driver. Kasi yung nag-message sa atin nasa industriya ng truck eh. Oo. Kabisado nila yan. Kabisado nila. Iba raw klase ngayon ang truck. Tsaka ang sa air dalas brake, nating makarinig na nawala ng preno tuwing magkakaroon ng ganyang aksidente. I don't know kung ginawa na ng CCPD. Pagawa natin, Val, baka pwede. Baka pwede. Sige, isasuggest natin dito kay Police Captain Napoleon Cabigon. Ayan, oo. Epe ng QCPD Traffic Sector 3. Pero humihingi na ng paumanhin, Jerry Anthony. Itong si Pulago doon sa pamilya ng kanyang mga naging biktima. At pakinggan lang natin. Medyo Sige, lang sige. ito yung kanyang paghingi ng paumanhin. Humihingi po ako ng dispensa sa mga nadisgrasya ko po. Kasi hindi ko naman po kagustuhan yung nangyari. Wala po. Yan si Pulago, 35 anyos, na driver ng aksidenteng wing van o naka-aksidenteng wing van na nagresulta sa malagim na aksidente. Galing ng Muntinlupa, patungo na, pauwi na ng Novaliches, naghatid ng asukal itong wing van na ito nang mangyari ang malagim na aksidente. Mula rito sa ilalim mismo ng Katipunan flyover dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, DCRA 2 na sa Pilipinas, una sa Pilipino.